Good morning. Today, we will discuss all about onboard training requirements for processing your BS degree. So, we will discuss all about the requirements you need to accomplish and submitted online. So, we have two categories. We have 12 months category and 36 months category. So, we will be focusing first at the 12 months category. So 12 months category must be held a position as deck cadet, engine cadet, or deck or engine trainee or apprentice. On a 500 gross tonnage deck or 750 kilowatts engine. So ibig sabihin po nito, ang 500 gross tonnage ay para sa deck cadet and deck trainee. Ang 750 kilowatts is for engine cadet and engine trainee. International or a coastal route or inter-island route. So we will go to the requirements. Ano ba yung mga requirements na kailangan ninyong ipasa? So unang-una sa list natin is the sea service. So ito yung sea service, ito yung binibigay ng company ah na certificate sa inyo kung ilan ba or ano na ba yung mga nasakyan yung barko at ilan na yung naisakay ninyong months sa company na yun. So, ibig sabihin, kung kayo ay nagkaroon ng tatlong company, so lahat ng company na yun ay hihingian po natin ng sea service. Kung isa lang naman, isa lang ang sea service natin ibibigay. So, you must comply these following sea service formats. So, ano yung mga formats na kailangan natin? So, company sea service, the Joint Ched Marina Memorandum Circular Annex D and E format. Dalawa po yan. So, ito yung example ng company C service. Yan yung binibigay sa inyong certification once na matapos niyo yung inyong pagsakay sa barko. So, ito naman yung dalawa na Annex D and Annex E na binibigay naman ng CHED Marina. Unfortunately, dati sa inter-island lang po ito pinapasa o binibigay, pero ngayon, kailangan na po natin i-comply. And take note, dito po sa Annex D, kailangan po yan, bawat barko po, meron po kayong pirma. Okay? Ng kapitan, nakalagay po dyan yung kanilang license. Ayan. Ngayon, doon naman sa Annex E, pwede na pong pagsama-samahin lahat ng sakay nyo dyan, yun na lang po yung ilalagay. At pipirmahan naman ng crewing manager. So in the event, lalo-lalo na kung sakaling naabutan na po kayo na nandito na kayo sa Pilipinas or nakababa na kayo, doon sa Annex D, pwede po yan i-countersign ng inyong crewing manager. Next is the Philippine Registry. So ito po yung Philippine Registry for domestic only. Kailangan nyo pong hingian ng inyong company ng Certificate of Philippine Registry. Ipapasa po niyan. Next is the Seaman's Book. So, kailangan po yung Seaman's Book natin. Kung marami na po tayong Seaman's Book, lahat po ng Seaman's Book na meron tayo, lumat bago, kailangan natin siya ipasa. At kailangan po nating i-photocopy or i-scan lahat ng may tatak, pati po yung mga visa nito. Passport, syempre, pang international lang po yan. Kung wala po kayong international na sakay, hindi nyo po kailangan magpasa ng passport. Sa mga international lang po. So, kailangan din po niya ng tatak doon sa passport, lahat ng visa, kailangan nyo pong i-print or i-upload.
Cadet agreement. Ito po yung kontrata. Kailangan din po natin kung nakailang barko na po kayo, kailangan po natin yang ipasa. Yan. Sa inter-island, kailangan din po natin na shipboard agreement. At kailangan na embarkation letter and disembarkation letter. So, ito nga yun. So, kailangan natin na embarkation, disembarkation para sa mga domestic naman. Next is the certificate of watchkeeping from company. Okay, so, ito sa bagong dinagdag ni Ched. So, domestic and inter-island, kailangan po nyo mag-provide ng gantong type ng format. Mostly, hinihingi lang po yan sa company, sa crewing manager, na kayo ay nagkaroon ng watchkeeping service. Siyempre, kailangan natin yung watchkeeping na galing sa TIP. Next is the Marina Certificate Trainings. Mahalaga po ito. Basic Training, SDSD, ATFF, PSRB, and MEFA. So, kailangan po yan ipasa at kailangan po i-training bago po natin matapos ang BSA. Next is the MDSD with crew list. Yan. So, ito po yung ating isang medyo mahihirapan talaga yung inter-island, no? Kung kayo'y nakababa na. Kasi kailangan po natin na MDSD with crew list na merong certified true copy. So, nakikita nyo po dyan. Yan po. Certified true copy ng inyong Coast Guard station. So, kung meron naman po kayo niyan, ay hindi na po problema. Okay? Training record book. So, kailangan po ito. Kailangan lahat ay may tatak, lahat ay may pirma. Kailangan maka 50% above po tayo. Next is the SIP project. Kompleto lahat ng drawings. Next is the shipboard portfolio. So, itong portfolio, kung kayo ay nagumagawa ng portfolio noon, madali na lang po sa inyo to. Mga pictures lang naman po ito na i-compile ninyo. So, ayan yung ating front page. Kahit wala na siguro itong transmitter or table of contents, mahalaga po dyan yung may mga pictures po tayo, no? Utility, sa airport, yan, student familiarization, attending meetings. So, ang pinaka bottom line po nito is magkaroon po tayo ng compilation ng mga pictures na kayo ay bumabiyahe at kayo ay nakakasakay ng barko. Next is research. So, above 2015 batches, kailangan po magpasa ng research. Yan. Na onboard-based research po. Next is daily journal. So, alam naman natin yan. Lahat ng mga ginagawa natin ay kailangan naka-log. Okay. Lalong-lalo na po sa 36 months, mahalaga po ito. Ito ang hinahanap. Dahil hindi kayo hinahanapan ng TRB, ito po ang inyong kailangan. Daily journal. Quarterly progress report. So, quarterly progress report, ito po yung mga details na kailangan nasa quarterly progress report. Kunwari, 12 months kayo sumakay. So, every quarter, 3 months, every 3 months, kailangan meron kayong report about your progress. Yan, ito po yung sample niya. Ano yung natutunan natin sa deck, sa engine, and the quarterly evaluation, ito po yung binibigay ko sa inyo. Self, isa kay onboard training officer, kay captain, kay chief engineer, at kay crewing manager. So sa 36 months, isa cumulative sea service held a position rating performing parts of engine watchkeeping such as wiper, oiler, fitter, or in deck rating such as able seaman or ordinary seaman. So ganun pa din, kailangan sa deck 500 gross tonnage po yung kanyang laki at sa engine naman ay 750 kilowatts ang lakas.
So, para naman sa pag-upload ng ating mga papeles or pag-upload sa ating documents sa ating onboard online evaluation. So, meron po tayong QR code. So, kung pwede po nating screenshot na po natin yan para meron na po tayong QR code kung saan nyo po ipapasa ang inyong mga documents. Ngayon, kung sakaling nahihirapan sa QR code, meron din po tayong link na ilalagay ko na rin po dito sa YouTube channel description para pwede nyo pong i-click. Okay? So, paano po gagawin natin pag upload? So, kung sakaling na-scan nyo to, lalabas po yun sa tab ninyo yung ating Google Form. So, pakita po natin. In the event na tayo magkiklik ng link, ipapakita ko po sa inyo kung paano. So, ikiklik po natin yung link na yan. Magdadirect po tayo doon sa ating Google Forms. At kung kayo din naman ay magkakaroon ng scanner, QR scanner, ganito rin po yung lalabas. Pupunta po kayo sa Onboard Training Data Integrated System. So, yan. So, nakalagay po dyan yung ating privacy consent na kayo ay pumapayag na ilagay ang inyong mga information. Okay, so dito po nakalagay ang lalagay natin ang ating name, contact number, email address, anong category po tayo, length of sea service, kailan yung disembarkation, latest, and kung anong year date ka nag-complete. No? So, kung anong year po kayo natapos, 2010, 2011, so lalagay po natin dyan. Kung anong date, March ba, October, or May, yan po. Pag sa bago naman po, January, tapos August, or May. Okay. So, doon sa mga requirements na kailangan, so una-una, nandito na po lahat ng diniscuss natin, ilalagay nyo na lang po siya. Okay, so training record book, project, company service, seafarer's identification record book, passport, vessel profile, crew list, embarkation letter, contract, watchkeeping certificate, yung sa company at saka sa TIP, isa na lang pong ilalagay dyan, pagsamahin na lang po. Marina, trainings, BT, PSRB, Advanced Firefighting MEFA, SDSD, Daily Journal, upload po lahat natin yan, lahat ng Daily Journal. Portfolio, so sa portfolio po, PDF format na po ito. Sa research, PDF format din po. Sa quarterly progress reports, PDF din po. Yung sa shipboard quarterly evaluation, ipapasa niyo po yung binigay ko sa inyo, scan niyo po yan. Yung resibo po ng enrollment at saka yung assessment fee po natin. Okay? So, tingnan lang po natin yung files na kailangan nating ipasa. Mostly naman po dito, PDF or pictures, pwede po nyo ipasa. So, take note lang po natin yung sa TRB, lahat po ng may pirma yan, i-upload po natin. Kaya kailangan po natin i-scan at ipag-merge po lahat ng mga pages na yan. Okay? So, mag-sample po tayo. So, lalagyan nyo naman po pangalan dito. So, magsa-sample po tayo. No? Maglalagay tayo ng pangalan. Paki-all caps na lang po. At sundin po natin yung nakalagay dito na format kung ano yung pangalan, surname muna, tapos name, middle initial. Yung contact number,
email address, 12 months, length of sea service, date, disembark, completion ng date mo, sabihin natin March 2015 for example. Tapos, lalagay na po natin yung mga files natin. So, add file lang po tayo. So, kukuha ka sa drive mo, for example, or sa browse mo dun sa computer nyo. So, mag-example tayo dito. No? So, example natin to si Sir na meron siyang TRB. So, yung TRB po nito, complete po yan. Yan. Papasa. Upload lang po natin. Yan. So, kailangan po kasi naka-merge po yung mga file na, for example, sa TRB, maraming pages siya. Kailangan natin siyang pagdikit-dikitin dahil hanggang 5 file lang ang pwedeng ilagay dito. So, hindi pwedeng marami. So, kaya kailangan mo siyang i-merge para lahat kasama na siya. At once na po kayo ay may kulang dito, i-message ko po kayo na kulang pang inyong pinasa. Kaya kailangan nyo po siyang ulitin. Kaya pakiayos lang po, pakilagyan ng tamang label yung ating PDF, lagyan niyo po ng apelyido, tapos kung ano ba yung pinasa nyo, para po hindi po tayo maguluhan sa pag-evaluate. So, ganun lang po, sunod-sunod lang po natin yung i-upload yan, and then pag nakompleto na po natin, basta matamaan po natin yung may asterisk. Pag wala pong asterisk, ibig sabihin yan, pwede kayong maglagay or pwede kayong hindi maglagay. So, kunwari ito, yung research, hindi ka naman required. Sa TRB, hindi ka naman required. Pwede mo siyang hindi lagyan. Okay? So, once na matapos yan, isasubmit po natin yan. And once na masubmit natin, screenshot lang po and ipasa nyo na lang po sa messenger ko na natapos yun na pong ma-accomplish. And then, evaluate po natin yan. Once na evaluated, magkakaroon na po tayo ng schedule para sa theoretical exam para po makapag-exam kayo ng 4 function na 100 items. And then after that, dire-diretso na po tayo sa face-to-face oral assessment. Ulitin ko lang po kung kailangan po natin mag-upload, scan nyo lang po itong ating QR code or click the link below, no, para po maano natin, makapagpasa. So para naman po sa ating konting tulong ko na lang din po sa inyo ito, paano ba tayo mag-merge ng mga PDF? So dito po sa I Love PDF, i-click nyo lang po itong merge PDF. Yan. So lahat ng mga pictures or PDF ninyo, pwede nyo pong pagsama-samahin na sa isang file para po madali nyo pong ipasa. Yan. Siselect nyo lang po yung files na pag didikit-dikitin nyo, for example, ito. Yan, sir. So, yan. Tatlo na yan. Pag pinerge mo yan, magkakadikit na po yan. Da-download nyo lang po. Yan. Makikita nyo na po yan dyan. Kakadikit na po sila. And then, tsaka nyo po siya ngayon ipasa. Para isang file lang po siya. Okay?
Sana po naintindihan natin ng mabuti. Kung medyo naguguluhan po tayo, pwede nyo naman po ako i-message sa ating Facebook page. Ito lang po ang ating Facebook page. VIP Business. Muli, maraming salamat. Thank you very much. See you all. Yeah.